lahat sa minority ay iniisa-isa na. Kaninang umaga, pagbukas ko ng aking social media, nakalagay doon, kakasuhan na raw ako. Sabi nila, pinatakas ko daw si Bato. Post lang natin mga idol, mga ka-Duterte solid. Grabe, napakainit itong mga rally ng INC mga idol dito sa Liwasang Bonifacio, Maynila. Alam naman nating lahat ito mga ka-Duterte solid, ang Iglesia ni Cristo nagrally sa EDSA. Bakit nandyan sila ngayon sa Bonifacio? Ganito kasi itong nangyari, wala silang permit. Okay, na maipakita dyan sa may EDSA. Ngayon, itong organizer ng Iglesia ni Cristo para hindi sila magkaroon ng problema at maituloy itong mga ating pinaglalaban para sa ating bayan, itong katotohanan, itong mga nangyaring balita na si Marcoleta nga huhulihin. Kaya ang tinutukoy ngayon ni Robin Padilla ay iniisa-isa na sila. Kasi napakainit kasi itong nangyayari ng Iglesia ni Cristo dito sa rally nila kasi itong mga nakran, nakita nyo naman itong mga pulis, di ba? Nagkakaaway sila. Sa sobrang dami nila, mga ka-Duterte solid, hindi na sila halos magkasya doon. Okay? Gabi-gabi, I think pangatlong gabi na to sila dyan sa itong rally nila. Hindi lang kasi iglesia ang nandyan, Katoliko at itong mga kapatid nating mga Muslim. Okay? Kaya lumipat sila ng Liwasang Bonifacio, diyan kasi kahit walang permit, ayos lang, walang problema kasi maluwag, malaki. At itong mga kalsada, at least itong mga daan, pwede mga makakadaan. Samantalang doon sa EDSA, hindi talaga makakadaan doon. Medyo, nagkakaproblema rin sila. Itong mga sasakyan nila, nagkakaroon ng permit, mga LTO, hinuhuli sila. Okay? Kaya doon sila nagkakaproblema ngayon. Hindi sila nagkakaunawaan. Kaya ngayon, nag-decide itong Iglesia ni Cristo na lumipat dito sa Liwasang Bonifacio at nandyan ngayon si Senador Idol Robin Padilla. Iniisa-isa talaga sila ngayon. Ang pinaglalaban lang kasi natin dito ang katotohanan. 'Di ba? Kasi obviously, iniisa-isa talaga sila. 'Di ba? O, kakasuhan si Robin Padilla, Marcoleta, Senator Bato. Sinong isusunod nila ngayon diyan? Si Bongo naman. O, dito natin makikita ngayon. Kaya ngayon ang taong bayan, tayo mismo, kitang-kita naman obviously. Halatang halata, lahat ito ay patungkol sa impeachment ni Inday Sara. Inday Sara talaga. Si Inday talagang pasimuno ng lahat nito na ang pera ng bayan ay nasa dalawang tao lang. Si Speaker at saka si Saldico. Bakit ayaw nilang imbestigahan itong flood control? Di ba? Bilyon-bilyon. Kay Inday Sara, confidential pa yung 125 million. Samantalang itong mga nangyayaring corruption sa atin, grabe yung nangyayari mga idol. Mga ka-Duterte, okay? Bago ang lahat dyan, bago tayo ituloy itong sinabi ni Idol Robin Padilla, isang pagbati sa inyo mga ka-Duterte solid. Dyan sa Luzon, Visayas, lalong-lalo na dyan sa Mindanao, dyan sa Davao City, maayong buntag sa inyong tanan, mga kaigsuunan, akong mga silingan din ha, akong mga kaigagaw, maayong buntag. At gabi ni gahapon na hitabo. Ang ibig kong sabihin, kagabi ito nangyari, itong rally ng Liwasang Bonifacio. Napakadami nila dyan. Mahigit 15,000. Kung tutuusin ang Iglesia ni Cristo, itong Iglesia ni Cristo ay napakadami nila. Mahigit 100 yan sila. Wala pa yung taga Visayas at saka Mindanao dyan, mga idol. Okay? Ituloy natin itong katotohanan at itong sinisigaw ng taga-iglesia ng taong bayan. Hindi lang Katoliko ang nandyan, pati kapatid natin mga Muslim nandyan din. Tuloy natin ito si Idol Robin. Ano yung kakaso nyo sa akin? Obstruction of justice daw. Napanood nyo ba yung CCTV? Mukha bang tumakas si Bato? Pambira, naglalakad kami, sumakay kami ng kotse, lumabas kami.
Libo ang pulis, walang humuli sa amin. Totoo. Mga ka-idol, totoo ngayon. O alam naman nila noon, at kahit 'di ba, kahit nga itong media nakunan nga silang lumabas sila eh. Kasi kung nandyan si Bato sa loob pa lang, kasi mahigit ito balikan natin ito nung nangyari sa Senado 'Di ba nagkaroon ng putukan, nagkakagulo. Andun pa si Bato. Naka-custody kasi si Bato diyan. Kung may kaso si Bato, puwedeng-puwede talaga nilang hulihin yun kahit naka-custody si Bato. Kung meron silang warrant, puwede nilang kunin. Haharap si Bato nun. Kaso ang problema kasi itong warrant na dala nila galing sa ICC. Alam naman nating lahat ang ICC ay walang karapatan dito sa bansa natin. Ano ba ang jurisdiction ng ICC? Wala silang karapatan, wala silang kapangyarihan sa Pilipinas. Wala silang karapatan talaga kung tutuusin. Buti si Tatay Digong kaya nga ang nangyari kay Tatay Digong parang kidnap, eh. 'Di ba, kidnap talaga. Wala man lang, hindi siya dinala dito sa presinto, diretso na siya sasakay sa eroplano. Gano'n ang nangyari. Sinabi ni Robin Padilla, ang daming mga pulis, bakit hindi nila hinuli? At alam nating lahat diyon na that time na may NBI. May NBI, 'di ba? Bakit ayaw nilang hulihin? Kahit sabihin nilang hindi sila pinapapasok sa Senado, magpakita lang sila ng papel, kausapin nila si Cayetano kasi that time si Cayetano ang Senate President, 'di ba? Wala, talo talaga tayo dito ngayon. Kaya ito Robin Padilla may kaso siyang obstruction of justice kasi parang pinatakas daw niya si Bato. Gano'n 'yun. Si Idol alam mo pa naman, tuloy natin Idol. Paanong takas yun? Ang tawag doon, lokohan! Iniisa-isa na po kami. Hindi po Ayan mga Idol, mga ka-Duterte. Ito yung mga ganap diyan kagabi. Grabe kasi grabe pa. Ang hirap ipagtanggol ang sarili natin na alam natin mismo na ang administrasyon ay kontra talaga sa kanila. Itong mga maka-Duterte. Kawawa lang kasi tayo kasi tayong mga lumalaban para sa bayan, kagaya kay Senador Rodante Marcoleta. Ang ibig kong sabihin, lumalaban sila sa korupsyon na itong nangyayaring flood control. Sila naman itong ni Alan Cayetano ang madalas talaga dyan na nagpupush itong Blue Ribbon Committee. Pakiramdam natin para tagilid at may kumukontra. Bakit ayaw matuloy-tuloy? 'Di ba? Alam natin lahat dyan na kagaya ngayon na lumabas itong 18 Marines na nabanggit ito si Pangulo at pumunta itong membro ng mga bodyguards ni Saldico, naghatid nga ng mga maleta dyan sa Ilocos. Si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, nabanggit din. At itong mga senador, at itong mga kongresista, halos lahat pa naman doon taga-Quadcom. At alam natin mismo itong mga Quadcom na yun dati ay sila talaga itong mahilig mambatikos sa mga Duterte. At ngayon, na alam natin mismo na si Inday Sara ay meron siyang mga ganitong pangyayaring impeachment case. At malapit na at inuumpisahan na itong pre-trial niya. Pero ang corruption, wala. Hindi talaga matuloy-tuloy. Kaya nagigipit, pakiramdam natin ngayon, itong mga maka-Duterte talaga, na sila Robin Padilla, Senator Bato, Marcoleta, ay lalong-lalo na yan si Marcoleta, ay pinaka-importante yan dyan sa loob ng Senado. Yan lang ang talagang, alam natin lahat yan, talagang, kumbaga talino ba?
Hindi naman lahat naman sila may talino. Ang ibig kong sabihin, may alam sa batas. Iba talaga 'pag abogado ka at may alam sa batas. Kailangan si Marcoleta diyan sa loob ng Senado. Paano na lang, anong mangyayari si Bongo na lang at saka si Cayetano, si Aimee, dalawang bilyar, sino pa? Yung dalawang kumaliwa na, lumipat na sa kabila. Ito si Villanueva at saka si Chisi. Takot lang ng dalawa, 'di ba? Kasi alam natin 'tong dalawa ay mukhang na-involved sila itong mga pangalan nila sa mga nangyayari. Ito yung sinasabi natin tagilid tayo pagdating sa loob ng Senado. Kawawa. Ang mangyayari kasi diyan, numero kasing labanan diyan, sa botohan. Numero ang labanan diyan mga idol, mga ka-Duterte sulit. Wala tayong laban. Ang tanong lang kasi, ang hindi lang mahawakan nila, itong administrasyon ngayon, yung tiwala at puso ng taong bayan. Kita naman natin, INC, Iglesia ni Cristo, Duterte. Duterte talaga yan. Obviously. Noon pa yan. Wala pa yan yung mga taga Visayas dyan at saka Mindanao, ha. Mahigit 15,000 lahat yan sila kagabi. Alam natin tong iglesia ay mahigit yan, 100 mahigit yan sila. Napakadami nila yan. Hindi lang iglesia, pati Katoliko at itong mga kapatid nating Muslim, andyan din. Wala pa yung Visayas at Mindanao dyan. Anong sigaw nila? Duterte talaga. Duterte mga idol. Malala na ang nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Krimen? Grabe ang krimen. Walang patawad mga idol. Halos araw-araw may krimen, bata pa. Alam natin itong mga nakaraan dyan sa Zamboanga del Norte. Itong mag-ina, 3 anak. Grabe ang krimen. Droga, napakadami. Yung normal ba yun na tao ang gagawa nun? Buong pamilya? Di ba normal ba yun? Kahit sabihin natin may selos, kasi yung balita na yun pagdating kasi may jowa yata yung ina na yun. Normal ba yun? Kahit sabihin nitong may problema silang magjowa, itong ina, tapos dinamay yung 3 bata. Di ba? Grabe mga idol. Droga, malala na. Lalo-lalo na yung korupsyon. Sa panahon ng Duterte kasi, yung 3 na yan, krimen, droga, at korupsyon. Yan ang pinakamahalaga ng agenda ng Duterte administrasyon. Ito kay Digong. Lalo na yon si Inday ngayon. Sure ball, kung ano yung Duterte parang nila, pinaka-focus nila na parang i-push para maiwasan para gumanda ang Pilipinas. Yung 3 na yan. Droga, itong krimen, korupsyon. Yan ang pinaka-importante talaga para sa akin na tama yung ginawa ng Duterte. Ngayon, ewan ko lang. Wala kang mararamdaman. Sorry po. Sorry talaga sa administrasyon ngayon. Wala talaga. Hindi naman makikita. Mga idol, pag maganda ang leader sa isang bansa, kagaya ng ibang bansa, pag magayos ang leader, maayos na sistema, uunlad talaga ang Pilipinas. Kaso sa case ngayon, wala tagilid. Lalo krisis na nga, lalo tayo nagugutom, lalo pa tayo naghihirap. Kawawa tayong mga Pilipino. Lalong-lalo na tayong mga mahihirap. Yung mga nandyan nakaupo, wala na. Tiba-tiba na, paldo-paldo na nga yan sila sa pera natin. Pera ng bayan. Paldo-paldo na nga sila. Kaya ito, abangan natin itong mga nangyayari dyan sa rally ng INC. Kasi tuloy-tuloy pa yan sila. Hindi natin alam kung hanggang kailan sila dyan. Malamang sa malamang, matagal pa yan sila dyan kasi nag-aabang yan sila kung ano itong mga mangyayari dito sa Senado. Itong impeachment ni Inday, kay Marcoleta. Ganun lang yun. Ano yan sila? We are one. Kumbaga, ang sigaw nila.
Tsak, si Marcoleta kung may kaso, ngayon kasi ang sabi ng ombudsman, wala daw kapatid-kapatid, walang kaibigan, transparency daw. Kasi itong kay Marcoleta na 75 million na nagastos niya dahil lang sa hindi niya nailagay sa SALN, kaya nagkaroon siya ng kaso ngayon na plunder, dito natin makikita. Lahat sila mga Duterte may kaso. Dito natin, abangan natin to mga idol, mga ka-Duterte sulit dito sa rally ng INC. Hindi lang to papasok ang INC, hindi lang INC niyan mga ka-idol. Abangan natin ang itong mga Muslim. Papunta na sila dito sa Maynila. Sure ball yan. Tingin ko, kung ganyan ang sistema sa loob ng Senado at itong mga nangyayari, puro kaso sila, puro kaso. Kasi para, alam nila, luto lang ang mangyayari dito kay Inday Sara. Luto. Buti na lang talaga matalino itong defense team ni Inday Sara. Abangan natin to mga idol, itong mga mangyayari, mga update, mga balita. Huwag tayo kukurap. Kasi last chance natin to sa 2028, Inday Sara. Ipaglaban natin to. Mag-ingat kayo mga ka-Duterte sulid, mga iglesia, magmasid sa mga palibot. Hindi natin alam kung anong mangyayari dyan. Basta mag-ingat kasi maraming ibang grupo na pwedeng pumasok dyan. At delikado, mag-ingat kayong lahat. Kaya abangan natin to. Sana maging maayos ang lahat. Peaceful ang pinaglalaban natin. Ang katotohanan. Okay? Maraming salamat sa mga nag-follow at nag-subscribe. Ingat kayong lahat. God bless. Save the Philippines. Sabi ng God, save the Philippines. Sabi ni Inday Sara. Okay? Maraming salamat mga idol. Mag-ingat. At thank you sa inyong lahat.